Malinaw po na hindi na nga po magpapakita si Marcoleta kasi ang narrative nila, tinakot ni Martin. Yan ang sinasabi mga kababayan ni Amy Marcos. Si Amy Marcos pa naman, mahilig po sa political theater. Una, mahilig sa movie script. Siyempre, politiko siya. Kaya, hindi malayo na ang mga pa-interview ni Amy Marcos, mga kababayan, is part of their political theater, political drama. Ano sa tingin niyo? Ngayon, i-present ko muna sa inyo. I-replay ko muna sa inyo, mga kababayan, kung ano yung sinabi ni Marcoleta, mga kababayan, sa Billionaire News, sa interview ni Corina, para mapagtagpi-tagpi natin, connecting the dots, para sabi nga dito sa amin, masoy-soy ang istorya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagpa-interview mga kababayan si Amy Marcos kahapon. Yan ang sabi niya, testigo sa Senate Blue Ribbon hearing, tinakot upang bumaliktad. Alams na mga kababayan, tama yung ating hula. Alamang bukas, yung resumption ng Senate Blue Ribbon na committee hearing, hindi mag-appear si Orly Gutesa. Nasunog kasi mga kababayan yung testigo ni Rodante Marcoleta. Malinaw mga kababayan yung statement na to ni Amy Marcos, mga kababayan, sa kanyang press con kahapon. Pangsuporta niya sa narrative ni Marcoleta. Remember, si Marcoleta, mga kababayan, nagpa-interview kay sa Billionaire News, si Corina Sanchez. Yun mismo yung statement. Yung sinasabi ni Marcoleta. Duda siya na baka hindi na bumalik yung kanyang witness. Sila yung nagtago po. Sila yung nag-present. Si Mike Defensor, dinala sa kanya. Si Mike Defensor pa naman po, may history na mag-present ng witness for hire. Di ba? Si Mike Defensor ang siyang nagadala kay Marcoleta, kay Orly Gutesa. O ngayon, bukas, resumption ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na ang chairman uli, bumalik bilang chairman si Ping Lacson. I-ready na po si Ping Lacson. Mga kababayan, nagisahin itong si Orly Gutesa. And I think may surprise witness din siya na iharap, mga kababayan. Kaya talaga, makaduda, na-a-appear pa mga kababayan si Gutesa bukas. At mababasa natin sa mga linyada ng mga statements po ng mga Duterte senators tulad po ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos ngayon. Sinusupport ang narrative, mga kababayan. Napakalinaw. Ayan na. Sabi ni Amy Marcos, testigo sa Senate Blue Ribbon hearing, tinakot upang bumaliktad. Malinaw po na hindi na nga po magpapakita si Marcoleta kasi ang narrative nila, tinakot ni Martin. Yan ang sinasabi, mga kababayan, ni Amy Marcos. Si Amy Marcos pa naman, mahilig po sa political theater. Una, mahilig sa movie script. Siyempre, politiko siya. Kaya, hindi malayo na ang mga pa-interview ni Amy Marcos, mga kababayan, is part of their political theater, political drama. Ano sa tingin niyo? Ngayon, i-present ko muna sa inyo. I-replay ko muna sa inyo, mga kababayan, kung ano yung sinabi ni Marcoleta, mga kababayan, sa Billionaire News, sa interview ni Corina, para mapagtagpi-tagpi natin, connecting the dots, para sabi nga dito sa amin, masoy-soy ang istorya. Masundan natin yung kwento na ang tumbok, mga kababayan, malinaw. Hindi na magpapakita si Marcoleta kasi nasunog na. O si Marcoleta, si Gutesa. Yung witness ni Marcoleta laban kay Martin Romualdez kasi nasunog na yung kanyang kwento. Pati pagkatao. O diba? O, ito yung interview kay Marcoleta, on point. Senate probe on flood control scandal to resume November 14. Guest ng Billionaire News,
ni Corina Sanchez si Marcoleta. Dito ninyo mga kababayan makikita na ang script ni Marcoleta sinusundan po ni Amy Marcos para i-justify na si Gutesa hindi na po magpapakita. Kasi ayaw mag-isa ng kanyang mga kwento na mas familiar pa mga kababayan si Marcoleta kaysa mismong nag-execute ng affidavit. Mas familiar sa script si Marcoleta kaysa sa kanyang witness. Yan o, pakinggan po natin. May case ka ng baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Kita ako niya? nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan. Hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain dito. Para nagturo lang ang... Yeah, that statement, patunay po na gumagawa na si Marcoleta ng graceful exit para kay Gutesa. Dina-justify niya, mga kababayan, ang hindi pag-appear sa susunod na hearing bukas po ng kanyang surprise witness. Di ba? Malinaw ang takbo ng kwento. Ano? Ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay, imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko naman yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya. Di ba malinaw pa? Mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Di ba consistent po sa script na ngayon sinundan mga kababayan ng papreskon ni Amy Marcos na sinasabi niya, testigo sa Senate Blue Ribbon hearing tinakot upang bumaliktad. Ang nag-set ng stage sa kanilang drama si Marcoleta. Then, pinalo up mga kababayan ni Amy Marcos sa interview kahapon to support the narrative ni Marcoleta na si Gutesa hindi na po a-appear. At isisisi kay Martin Romualdez kasi tinatakot yung testigo. Nakita na niya, mga kababayan, ang kanilang political drama. Ituloy natin yung interview kay Marcoleta ni Corina Sanchez. Malinaw po ang drama nila. Huwag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya para po sa bayan kaya ako ginagawa. Palagay ko kung nandito daw. Ang akala ba namin kayo yung nagsisecure sa kanya? Di ba? Hindi man ninyo. Pinasecure sa DOJ. At ang sabi ninyo, based sa information, nasa Marine compound. Kaya lang, tinunog agad kayo yung kwento ninyo na protected ng mga Marines. Sabi ng Armed Forces mismo, ni Browner, pati ng commander ng Philippine Marines at Navy, walaan niya dito sa amin. Ever since niya, wala man siya sa amin. Ang tanong, nasaan si Gutesa? Di ba? Unang-una kayo nag-present. Dinala sa inyo ni Mike Defensor. Pagkatapos, hindi na ninyo alam kung nasaan yung whereabouts ni Gutesa. And this time, ang kwento ninyo, sineset ninyo, kinukondisyon ninyo ang isipan ng mga tao na si Gutesa, malamang hindi na magpapakita bukas. Kasi, ang drama ninyo, tinatakot pati yung kanyang pamilya at pinipressure na mag-recant. Malinaw po, mga kababayan. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang si Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawala ng courtesy nung i-presenta ko si Orly Gutesa, samantalang sinabi ko naman na circumstansya. Kahapon ko lang ako nakita itong taong ito, hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin po ang loob niya. Mababaw po ang mga sinasabi ni Marcoleta. SOP na po ng witness before mong ipipresent. Dapat dumaan po sa strict vetting. Hindi na yon ginawa. Ginawa niyang surprise witness. Yan lang yung nakakaalam.
Di ba? Pagkatapos ngayon, ang drama na naman nila, magre-recant si Gutesa kasi tinatakot. Napakababaw mga kababayan, malinaw na gumagawa sila ng graceful exit para i-justify na si Gutesa po hindi na talaga po aapir para hindi po mag-isa. Matanong ng kanyang inumpaang salaysay na lumabas mga kababayan, fake yung notaryo. Di ba? O ngayon, iparinig ko sa inyo yung supporting script ni Amy Marcos para ma-justify mga kababayan ang hindi na pagpakita ni Gutesa. Pinalalabas na tinakot para bumaliktad. At ang turo kay Martin Romualdez. Ang akala ninyo sa mga mamamayang Filipino, mga moron, para maniwala sa inyong drama, political drama. Huwag kami Amy Marcos. Ito, pakinggan po ninyo. Mangyayari ngayon, magre-recount ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Panoorin daw bukas, sigurado na magre-recount. Sigurado na siya. Kasi yun ang script nila. Yan ang magiging justification nila ni Marcoleta at lahat ng Duterte senators kasi nasunog na yung kanilang testigo. Hindi nagtagumpay. Mga kababayan, yung script nilang idiin si Martin Romualdez. Kaya ang drama nila, magre-recant at tinatakot yung pamilya. Nakita na ninyo? Sabi ninyo, hanggang kayo sa witness ninyo kasi matapang Marines. Sabi nga ni Bato, wow! Hanggang hero sa inyo si Gutesa. Kasi matapang, ayaw ng proteksyon mula sa DOJ. Kaya na daw yung sarili niya proteksyonan pagkatapos ngayon. Sabihin ninyo, tinatakot. Ibig sabihin, hindi totoo na matapang yung inyong testigo. Kasi natakot. And ang masama, ang tinuturo ninyong nananakot si Martin Romualdez. Paano matatakot kay Martin Romualdez? Unang-una si Martin Romualdez, wala mang reputasyon na isang mamamatay tao o isang bully. Wala man siyang ganon na records. Mga kababayan, mabait ang kanyang pamilya. Highly educated. Seldom kung magsalita. Diba? Kaya malabo ang inyong script. Ang may motibong manakot po, yung naggamit sa kanya. Ginamit si Gutesa para gamiting testigo. Kaya lang na booking. Paano na lang kung halimbawa sabihin ni Gutesa na pinapirma man lang niya ako. Kaya nga ako nga niya nagkabulol-bulol. Kasi hindi man yan ang wala man akong alam sa kwentong yan. Pinapirman lang sa akin. Malamang ganon, mga kababayan. Lalo't dinisown ng abogado na nagapirma mga kababayan sa notaryo na siya yung nagnotaryo noon. Prove na po. At ngayon, ang rason ng pagtatago ni Gutesa kasi baka siya makasuhan mga kababayan ng perjury. At ang gumamit ng ganyang affidavit na fake, siyempre, damay, sabi ng mga legal experts. Sino ang nanggamit sa Senado? Gumamit sa affidavit na peke? Si Marcoleta. So, naintindihan na ninyo kung bakit umahanap sila ng graceful exit. Ang justification, dinajustify na nila. Ngayon, kung bakit bukas, alamang si Gutesa po, hindi po aapir. Sigurado na daw si Amy Marcos, sabi niya. Yan Sigurado ako dyan. Sigurado daw siya. Na biglang babaliktad dahil pre-measure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Halos tinutukan daw yung asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Paano mabigat yung kanyang testimonya? Na punong-puno ng butas, hindi nga siya familiar. Ito po, napakalinaw po. Pinagtatawanan siya. Kamot ulo na lang. Tinuruan na lang po ni Marcoleta. Huwag ka niyang nagmamadali. Kung ang nakasulat, yun ang babasahin mo. Paragraph 20.
Kaya yung statement po ni Amy Marcos, katawa-tawa. Anyway, tuloy natin. Testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga Personal naman, knowledge. Ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ma'am, siguro esa lang ba or may papang mag-record? Sorry? Intention po ba na ipagpakpa doon sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, siguro Sa palagay ko, kahit ano pang mag-record dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Diba, Alam na niyang babaliktad. Nabisahan na, na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang Hindi sinasabi. peke daw, Wala probe naman na peke. naniniwala na sa Mismong inyo. sabi ng RTC Manila. Hindi ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Yung pamilya na tinapos. Hindi na magpapaloko ang mga mamamayang Pilipino sa inyo. Basta, yun na yun. Ang abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya. Ha? Si Gutesa nakita na. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran Ah, ang mga alam niyang magbabaliktaran. asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan, Eh, sila po ang nagtatago. Si Mike Defensor, si Marcoleta. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Oo naman. Sino? Sino? Hindi ko alam. Sino Yung mga ang kaya nagtatago manakot o at na yung mga nasa likod ng takot na pananakot? takot na sila ang madadali. Yung mga takot na takot daw kung sino yung madadali. Alam naman natin kung sino po yung madadali. Kasi kahit nga po sa Cebu at sa Davao, mga kababayan, naglitawan na. Sa Davao City, sa Mindanao, ang Davao Oriental Davao City, sabi po ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, ang epicenter ng Ghost Project. Sa Cebu naman po, sabi ni Governor Barry 4, 2019 mga kababayan, nangyari yung mga ghost substandard flood control projects. So alam na natin kung sino yung madadali. So malinaw kung bakit nagtatago na ngayon si Gutesa at malamang bukas po hindi na siya magpapakita pa. Kasi nasunog yung kanyang testimony, peke yung kanyang affidavit, peke yung notaryo. Hindi niya kayang panindigan. Kaya yung kanyang tapang nawala. Na poring-pori pa naman po ni Bato de la Rosa kasi isang Philippine Marines. Yan po, pakinggan ninyo si Bato, hanga-hanga. Ang tanong ko lang si Orlin, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms ba ako? Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano Yan ang marinsa niya. Matapang. Mismong si Bato ngayon, hindi na nagsisisyon. Kasi po, sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, may copy na niya ako, hindi lang official, ng ICC warrant laban kay Bato de la Rosa. Dalawang sesyon na po ng Senado, hindi na nagpapakita si Bato de la Rosa. You see? So, siniset nila mga kababayan yung stage na si Gutesa hindi na talaga magpapakita. So anyway, bukas, tingnan natin kung totoo na si Gutesa mga kababayan na hindi na magpapakita kasi yun ang lumalabas sa script ng mga statement pa-interview. Una, setting the stage si Marcoleta. Ngayon, sinuport ni Amy Marcos sa kanyang pa-interview kahapon. At ang tumbok ng kanilang script, sisihin si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez daw yung nananakot. Naniwala kayong tinakot ni Martin? O baka sila yung nanakot kay Orly, Gutesa, kasi baka bumaliktad. Hindi niya kasi kayang isupport yung kanyang script. Yung script na kanilang ginawa, nagkabuhol-buhol sa pagtatanong ng Senado. At ayaw nilang matanong ng DOJ.
Huwag pa uuto, mga kababayan, sa kanilang political drama. So makikita ninyo, sa galawan ni Amy Marcos, yung family feud niya with Martin Romualdez, minamaskara niya as an oversight bilang isang senador. At ang statement niya, mga kababayan, kahapon, na magre-recant si Gutesa sa kanyang testimony, babaliktad, malinaw po na parte siya ng isang calculated political maneuver aimed at undermining her own cousin, ang kanyang sariling pinsan, si Martin Romualdez, by publicly speculating na si Martin Romualdez, mga kababayan, ay isang star witness who back out. Paano naging star witness, mga kababayan, si Martin Romualdez? So makikita ninyo sa galawan ni Amy Marcos, mga kababayan, ng kanyang totoong agenda is not reform but rivalry. Tingin niya kay Martin Romualdez, karibal. Di dapat isang Martin Romualdez ang biglang maging kandidato pagka presidente o vice-presidente. Malinaw, mga kababayan. Yan ang kanyang galawan. And she is willing to weaponize the Senate proceedings. Makikita naman po ninyo kung paano niya ginagamit yung mga paimbestigan niya para i-push niya to advance her own political agenda or brand of politics. So makikita ninyo, mga kababayan, ang nakakalungkot na ginagawa ni Amy Marcos. Na imbes nandun siya para palakasin ang Marcos Romualdez Alliance, pinili niya na gatungan po ang pagkakabahabahagi. She is funding division through innuendo. Yung kanyang sinasabi, yung kanyang claim na napayaan niya si Martin or he was being lined up for witness protection, malinaw po na pure fiction. It is just a figment of her imagination. Gumagawa-gawa siya po ng kwento. May narinig na kayong ganyang kwento, mga kababayan, na si Martin gustong pumasok sa witness protection? Di ba? Siya lang ang nagsasalita ng ganyan. Silos na silos, mga kababayan, si Amy Marcos kay Martin Romualdez. Wala po tayong narinig na ganon. Walang official source, walang dokumento, walang statement sa DOJ, sa Department of Justice. So makikita ninyo kung magsalita si Amy Marcos, parang isa siyang columnist sa showbiz chismis. Hindi bilang isang senador. Sa bagay, dati man talaga siya na ganyan. Naging kolumnista sa, tawag dito, ibang mga tabloids. Kolumnista sa mga tabloids, mga kababayan, si Amy Marcos. At yung kanyang mga pananalita, pang showbiz reporter. Ganon. Hindi na tayo magtataka sa mga style, mga kababayan, ni Amy Marcos. Hindi ka panipaniwala yung kanyang mga pinagsasabi. Kaduda-duda palagi. Mahilig sa speculations. Mahilig sa fiction. Kaya itong national investigation po na ginagawa, Senate investigation, ginawang soap opera ni Amy Marcos para ipahiya yung kanyang pinsan, mga kababayan, na si Martin Romualdez. Ano niya, Mr. Maribillas, bakit silos na silos? Iwan ko dyan. Tinatawag pang ang bunjing. Kasi sa tingin niya siguro, may statement yan si Amy Marcos tungkol sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Na parang ang tingin niya, nakalimutan ko lang yung term, si Martin parang nung sila pa siguro, maliliit pa, pakalat-kalat lang. Ano ba? Nakalimutan yung term. Baka maalala ninyo. Yun yung description niya. Kung sa isang kabataan, yung pakalat-kalat, di seryoso. Yan ang description niya kay Martin. Biglang naging abogado, naging congressman, naging speaker. Pag speaker of the house ka kasi, mga kababayan, number 4 ka sa hierarchy, ang pinakang matataas na opisyal ng ating gobyerno. President, Vice President, Senate President, Speaker of the House. Ganyan po ang hierarchy. Tinalo siya. Naging leader ng Kongreso. Si Amy Marcos hindi man po naging leader ng Kongreso. Naging senador siya. Naging congresswoman. Naging senador. Pero hindi siya naging Senate President. Or nung congresswoman siya, hindi man siya naging Speaker of the House. So naging mas mataas yung inabot ni Martin Romualdez. And this time, si Martin Romualdez, tinitingnan ng mga leader ng Kongreso na possible successor ng ating Pangulo. Isang Romualdez, hindi Marcos.
Kaya siguro silos na silos mga kababayan. Bakit niya hindi Marcos? Bakit Romualdez? Yung nanay niya naman po, Romualdez. Di ba po? Nanay ni Amy Marcos. So bakit naman ganon? Nakita ninyo kung bakit may rivalry? Ang problema, nadadamay. Mga kababayan, yung ating mga mamamayang Filipino. Na sana, imbes na maging malakas yung Marcos-Romualdez alliance, ginagatungan niya yung division. That is very selfish, mga kababayan. Di ba? So nakikita, mga kababayan, ng mga observers. Kasama na tayo doon sa nagmamasid. Nakikita natin ang jealousy ni Amy Marcos, lalo na nang maging speaker si Martin Romualdez. Madalas niyang pinariringgan sa pamamagitan ng kanyang pagpapa-interview doon sa mga piling-pili niya, kaibigan niyang mga members ng media. May team din siya, mga kababayan, ng mga taga-media na taga-interview sa kanya. Doon niya pinariringgan at dinajab-jab si Martin Romualdez ng maging speaker po. Nagkaroon kasi si Martin ng national political stature bilang Speaker of the House. Malinaw ang jealousy, mga kababayan. Hindi niya ma-attack yung kanyang kapatid directly. Si Martin Romualdez yung kanyang binibira na malaking tumulong para maging estable po yung koalisyon. So that is not courage, mga kababayan. That is a calculated spite. Dress up as Senate inquiry. Pero matalino naman yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya nakikita nila kung ano ang totoong ginagawa, totoong intensyon ni Amy Marcos. So makikita ninyo, sa kanyang pagsabi kahapon sa interview, na yung testigo ni Marcoleta na si Gutesa will recant, Amy Marcos effectively preempts due process and insults the Senate owns investigation. Ngayon, ang tanong, kung alam na niya kung ano yung sasabihin ng witness, bakit pa magpapatuloy ng Senate investigation? Diba? Useless na yun. So, yung kanyang behavior, mga kababayan, exposes her lack of respect for institutional integrity. Ang trato niya po sa Senado, lumalabas, mga kababayan, ginagamit niya sa kanyang political drama. She treats the Senate as her personal stage for political revenge. Yan po ang malinaw sa tingin natin, mga kababayan. Yung bigla niyang interest about witnesses conveniently diverts attention, mga kababayan, sa dapat sana tutok ng atensyon ng Senado. Ayan yun, Mr. Maravillas. Ang dapat tutukan po ng Senado, yung 142 billion, remember, 142 billion controversy. Yung insertions na ang tinuturo kasi, mga kababayan, doon sa 142 billion insertions, yung kaalyado niyang si Cheese. This is deflection, mga kababayan. Malinaw na deflection. Nangyari yon yung insertion po sa Bicameral Conference Committee. Sino nakapirma sa Bicam report? Si Cheese Escudero. Wala doon si Martin Romualdez. Ginugulo nila ang kwento, mga kababayan. Pero hindi nila mauuto ang ating mga mamamayang Filipino kasi nakatutok po. Sinusubaybayan nila. Sinusubaybayan natin ang totoong kwento. No amount of confusion and deflection ang pwede na mapagtakpan ang katotohanan, mga kababayan. Marami sa mga senador kasi ang nagkinabang. Sabi nga ni Ping Lacson, almost all niya kasi. You see? So the same Senate that inserted billions into the flood control projects is now hiding behind emotional storylines and speculative statements. And by attacking Martin Romualdez, Amy Marcos effectively shields her Senate allies. Nagets na ninyo ang mga galawan. Dinadivert ni Amy Marcos ang atensyon ng taong bayan sa totoong dapat tutukan ng Senado. Sabi nga natin sa previous nating vlogs, in-invite yung mga congressmen, 17 congressmen including Martin Romualdez. Handa na yung Senado na i-break yung inter-parliamentary courtesy. Wala mang problema kung yan ang gusto ninyo. Pero dapat fair. Kung i-invite ninyo yung mga congressmen, lalo na si Martin Romualdez, unahin ninyong i-invite si Cheese Escudero, si Mark Villar, si Bungo, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. Kasi sila mismo yung mga senador na binabanggit.
Pag dapat sila mag-participate sa Senate Blue Ribbon Committee hearing bilang mga senador na kasama sa magtatanong, dapat sila yung tinatanong. Di ba po? Sige, kung yan ang gusto ninyo. I-break ninyo yung interparliamentary courtesy. Pero dapat maging patas kayo. Ang problema, sinishield ninyo yung mga kasama ninyo dyan. Pagkatapos, wala kayong tigil sa pagsabit kay Martin Romualdez, na si Martin Romualdez po, malinaw na hindi man nakapirma sa BICAM, hindi man kasama sa nag-participate sa BICAM hearing. Ang kasama si Chis Escudero. Pero tahimik si Amy Marcos pagdating kay Chis Escudero. Bakit ganon? Di ba? Makikita ninyo kung paano sila kabayas pagdating sa mga kasama nilang senador, kasama sa Duterte senators. Huwag kami, Amy Marcos. Alam na namin ang inyong galawan. Yung mga nandun po sa BICAM, members ng BICAM, they are the real architects ng budget mess. Sinishield ninyo sila. Si Martin po, willingly, nag-cooperate siya po sa investigasyon ng ICI. So makikita niyo, based sa documents, walang paper trail kay Martin Romualdez. Wala siyang pinirmahan na kahit ano. No kickback trail, no signed vouchers, no fund releases, no contractors link tied to Romualdez. Walang ganun po. Mismong si Diskaya nagsabi, Diskaya clears Romualdez on flood control, flood project payoffs. September 9, 2025. Sabi po ni Diskaya, baka po nagagamit lang ng mga politiko ang kanyang pangalan. Diskaya said appearing under oath of the House Infracom hearing Tuesday. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon sa kanila. Diskaya reiterated that while the speaker's name was mentioned, he had no proof or knowledge that funds actually went to Romualdez or Co. He went on to explain that the repeated mention of the names had compelled him to clarify publicly. Kaya sa akin, mas mabuti na iparating ko kay Speaker at kay Ko na wala po akong direct transaction sa inyo. Ang nandadawit lang po, si Amy Marcos at saka yung witness ni Marcoleta na si Orly Gutesa na wala man pong mag-corroborate sa kanyang kwento, siya man lang po ang nagsabi. Pagkatapos yung affidavit pa niya, take yung notaryo. At ang sabi ngayon ni Amy Marcos, malamang mag-recant daw. Bakit alam niya? Di ba? Advance, in-interview niya, kausap niya. Bakit hindi niya iharap bukas sa Senado para ma-cross-examine kung totoo yung sinasabi? Di ba? Malinaw ngayon ang script nila. Hindi na attend, hindi na magpapakita bukas si Gutesa. Kasi ang script naman po, tinatakot daw ni Martin Romualdez. Malabo po. Walang ganong reputasyon si Martin Romualdez. Ang mahilig manakot, yung kampo ninyo, mga Duterte. Yung best friend mo si Digong at saka yung anak na si Sara Duterte. Pati yung iyong kapatid, pinagbantaan. Pero kumampi pa kayo doon sa nagbanta. Yan ang masama doon eh. Kita ninyo? Kaya malabo na ang mga mamayang Pilipino, other than yung mga Duterte supporters, maniwala po sa kwento ninyo. Tama po, mga kababayan. So yung mga Marcos supporters po, supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, paki-like and share po ninyo ng ating video. Ipakalat po ninyo ito sa lahat ng inyong mga kakilala at kaibigan para marami po yung ating ma-educate, ma-inform ng tamang kwento. Hindi yung mga propaganda mula sa kampo ng mga Duterte at ng kampo ni Amy Marcos. Okay po? Mas mahal niya ang mga Duterte kaysa sa kanyang sariling pamilya sa ating Pangulong Bongbong. Diba po, mga kababayan? Yun ang nakakalungkot. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuhan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor and actress Maritone Fernandez. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. For your orders and business inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa page ni Madam Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase sa Amerika. Sa mahilig po magpa-spa, for your luxury escape, Pamper City by OMG. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.